Hi guys, araw ng Sabado at napaisip ako na bumili ng ulam dito sa palengke. Tara pili tayo ng bibili natin. Baboy ba, baka, or manok? Sige tara, tingnan natin. Ayan guys, at ang napili ko nga ay karning baka na may konting buto-buto. So masarap sinabawan yan. Tara, pili pa tayo. Mayroon pa kasi dito ako nakita. Ayan, ang manok. So kaya medyo matagal lutuin yung karning baka. Magpiprito muna ako ng manok. Bibili tayo dyan ng chicken wings. Para naman hindi mag-antay ng matagal. Sobrang tagal maglaga ng karning baka. Kaya siguro panghapunan ko na lang yan. Ang pinipili ko dyan ay chicken wings tsaka yung drumstick. Ayan, okay na yan. Para naman mabilis ang ulam lang naman. At yan na, nakarating na ako ng bahay. So hugasan muna natin yung chicken wings. Meron pa kasing tira-tira yan na yung balahibo tsaka yung mga balat-balat na hindi nakuha sa paglilinis. Ang ginagawa ko kasi dyan yan, mano-mano ko nililinisan, tinatanggal yung maliliit na balahibo. Para naman syempre tayo rin naman kakain, bakit hindi pa natin linisan, di ba? Linisan na natin para hindi naman nakakadiring kainin. Okay na yan, sige. Tapos dyan guys, sinunod ko na dyan yung karning baka. Yung karning baka nila medyo babad, parang babad na siya sa yelo. Kaya gagawin ko dyan, isa-isa ko din lilinisan yan. Tatanggalin ko yung lansa niya. Iba yung lansa ng karning baka, may pagkamaanggo, may pagkamalansa. Kaya paulit-ulit natin hugasan yan dyan. Okay na yan, pero may isa akong technique na gagawin dyan na natutunan ko. May ilalagay ako dyan asin, yan. Gagawin ko dyan, lalamasin ko. Kasi dun, base dun sa napanood ko, kailangan lagyan yan tsaka lamasin para daw matanggal yung ibang anggo niya. So para sa akin naman, ba't hindi ko itry, wala namang masama. So nung nalamas ko yan, sinugasan ko, inamoy ko yung karning baka, okay naman, nawala naman yung anggo niya, parang nabawasan naman. Pero hindi pa dyan nagtatapos guys yung gagawin ko, kasi dyan bago ko siya tuluyang ilaga, kailangan muna natin yung halabusan. Dito guys, nagpainit muna ako ng mantika, tsaka may napansin akong chicken breast sa freezer. Sayang naman nung nakarampa yun. Kaya gagawin ko, iluluto ko na kahit matigas pa. Kesa mag-antay, nagugutom na talaga. Charan! Ayan na. Nagbushik-bushik na siya. Sa sobra ba namang lamig, may yelo-yelo yan, kaya tubig-tubig, kaya ganyan sa mantika. So nilagay ko na rin yung kasama niya. Mamaya ko na lang tanggal-tanggalin kapag nainitan na lahat, nawala na yung yelo. Wala na, hindi ko na maluluto yung isang manok dahil sayang naman to, nung nakaraan pa yan. May timpla na rin naman yan. Kaya so
Antayin na lang natin na lumambot at yung yelo niya mawala. So paano, antayin natin. So ayan na, luto na. Tara na, pwede na tayong kumain. Ayan, nagsangag pa nga ako ng kanin, hindi ko na na-videohan. So paano guys, kain muna tayo. May ginawa akong sili at kamatis na may toyo. Ayan, tapos sinangag. Okay naman siguro yan, makakabusog naman na siguro yan, no? So paano, kain na tayo. Tapos ko na kumain, naghiwa na ako sibuyas at bawang. At isusunod ko na yung karne baka. Ayan, yung karne baka, hinalabosan ko na yan. Tinanggal ko na yung mga dugo-dugo niya. Tsaka yung brown dyan, pitso ng manok yan na natira ko kanina. So bali, sasama ko na lang siya. Yung taba dyan, ng karne baka, inuna ko muna siya para pagmantikain. Yan kasi yung technique ko para naman less mantika naman talaga. Tinanggal ko yung mga sebo-sebo ng karning baka, mapapansin mo naman agad yun eh. So gagawin ko mantika at paggigisahan ko ng laman ng baka. Nantay-antay ko muna dyan lumabas yung mantika niya para naman mas masarap maggisa kapag medyo maraming mantika. Ayan, hinalo-halo ko muna. Inantay kong lumabas lahat ng mantika. At nung medyo lumabas na yung mantika niya, i-next natin dyan yung sibuyas at bawang. Yun nga pala guys, iba-iba tayo ng way ng pagluluto ng nilaga, no? Yung sa akin naman, ang ginagawa ko dyan, ayan, ginigisa ko muna para lumabas yung aroma ng sibuyas at bawang. Pero guys, nasa inyo naman yun, depende na sa inyo kung paano yung way nyo. Kasi isa lang din naman ang kalalabasan niya, na mabango din naman, tsaka kung ano yung lasa ng karning baka, yun na rin naman. Pero yung sa akin, ewan ko, nakasanayan ko na lang to guys. Tapos pag medyo nag-melt-melt na dyan yung sibuyas, isusunod ko na dyan yung karne naman. Wait lang, ayan na. Yan, sinunod ko yung karne dyan. Tapos hinantay ko siyang toasted lang para naman maiba lang, alam mo yun, para yung sabaw niya ay magkulay brown, medyo brown lang, hindi naman sobrang brown. Kasi base naman sa napapanood ko, ganyan yung ginagawa nila. Pero sa ano lang naman guys, sa bulalo, ganyan yung ginagawa nila. Pero trinay ko lang naman yung sa akin sa ribs, kung anong pagkakaiba ba naman ng ganong lasa, yung tino-toasted pa. So kaya nga pala guys, ang lutoan ko dyan ay super kalan. Maliit lang kasi para hand carry lang, pwede sa labas, pwede sa loob. Kasi kapag sa loob nakukulob, pag sa labas, ayan, bahala na. So lagyan na natin ng betchin, patis, para lumasa na dun sa laman. Pero depende pa rin sa inyo guys kung ano yung tamang proseso nyo ng pagluluto ng nilagang ribs. Pero sa akin, ganyan lang, simple lang, lutong bahay lang talaga. Tapos sinalo-halo ko, ayan, inantay ko munang kumapit yung lasa sa karne. Kung mapapansin nyo naman, ayan, talaga ang amoy niyan. Tapos nung tuyo na, nilagyan ko na ng tubig. Yan yung pinakasabaw natin. Tapos ayan na, di ba? Medyo brown siya konti. Ayan, yan. Yan yung sunog na laman ng baka. Kumbaga yung pinaggisahan. At nakulangan nga ako, so nilagyan ko pa ulit. Ayan. So gagawin ko dyan, antayin ko lang siyang kumulo bago ko takpan ng may whistle niya. So maglalagay tayo dyan ng paminta, konti lang, para may bango lang yung sabaw niya, amoy paminta, diba? So ayan na, takpan na natin. Ilagay ko muna yung yung whistle niya.
Oh, yan nakumulo na. Pwede mo nalagyan yan. Yan. Lagay mo na, higpitan mo. Sumasabog yan. Okay na. Okay, sige. Iwan mo muna dyan. So, makalipas nga ang ilang minuto, ayan na. Sumisirit-sirit na siya. Delikado na yan, guys. Huwag yan ang pakikialaman pag ganyan. Sakit yan sa kamay. So, antay pa natin mga ilang minuto pa bago natin buksan. Ayan na, makalipas ang ilang minuto, chinek ko, inalo ko. Effective naman yung paggigisa. Kulay brown yung sabaw. Tapos lalagyan ko na siya ng gulay para balance naman. Gulay, cabbage, bagyo. Yan lang naman yung ginagawa ko dyan, guys. Simpleng luto lang naman. Wala namang kakain kundi tayo lang naman. So nga pala, guys, yung karning baka ko na nilaga, panghapunan ko na yan. Dalawa naman kaming kakain dyan. Tapos lagyan natin asin, pampalasa, depende na sa inyo kung gaano karami. Sa akin medyo sapat lang. Tapos antay na ulit natin na lumambot yung gulay niya. Pero yung ano niya, guys, yung laman niya dyan, sakto na sa akin yung lambot. Kasi meron naman akong ngipin. Kayang-kaya naman siyang ngat-ngatin. Pero nasasabihin namang hindi ganun katigas. Sakto lang. Nga pala, guys, siguro mga 30 minutes ko din siyang pinakuluan dyan sa pressure cooker. Okay, ito na, guys. Maglalagay na tayo ng patis para dun sa sausawa natin. Tsaka lalagay din ako dyan ng kalamansi. Ayan, no, kalamansi at sili pa nga. Masarap yan kapag kumakain. Tapos ganyan mga nilagang may sabaw, karne. The best yan, guys. Tapos talab yung anghang at konting asim, tapos alat. Grabe. Isa yan sa mga kadalasan kong ginagawa pag may nilaga. Pero guys, wag naman laging nilaga ulam natin. Maggulay din tayo. So ayan na, guys, tara na. Ready na ang hapunan. Ayun na, nilaga ko, nakasilip na. Sarap niyan. Grabe.